Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Condolences, Diwata. Thank you, Lana. Ni hindi nagawang umiti man lang ni Diwata sa nakikiramay na kaibigan. Huling gabi ng burol ng kanyang ama ng gabing iyon. Puno ang bahay at ang bakuran nila ng mga taong nakikiramay. Kahit na matagal na naratay ang kanyang ama, marami pa rin ang nalungkot sa pagkamatay nito. Alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon para sabihin ko sa iyo to, Diwata. Pero gusto ko sanang malaman mo na nandito na si Jamie sa Pilipinas. Alam ko naman yun. Tumawag siya sa bahay ni Ace noon at ako nakasagot. Magkasama sila ni Ace ngayon sa Manila. Kumirot ang dibdib niya dahil sa ibinalita nito. Ayoko lang na umasa ka pa sa wala, Diwata. Mabuti na yung alam mo ang totoo para hindi ka na umasa pa sa lalaking iyon. Kalimutan mo na lang siya. Nagsisisi tuloy ako kung bakit hindi ko pa kasi tinanggap ang posisyon bilang manager ng farm. Ayan tuloy, dumating pa rito si Ace, pati tuloy ikaw na dami sa nangyari. Kasalanan ko rin naman. Na in love ka lang. That's understandable, Diwata. Bumuntong hininga siya. Ayoko na sana siyang pag-usapan, Lana. Sure, binalitaan lang naman kita. Just in case you're wondering about his whereabouts. Wala na akong pakialam sa kanya, Lana. Sikmat niya. Basta, kapag nakita mo siya sa farm kasamang fiancé niya, relax ka lang, Diwata. Huwag kang patatalo sa emosyon mo. Huwag kang mag-e-eskandalo o kung ano pa man dahil siguradong ikaw ang pagpepiestahan ng mga tauhan sa farm. Hindi ko na lang sila papansinin. Walang emosyong sagot niya. Mabuti pa nga. Matuling lumipas ang mga buwan sa buhay ni Diwata. Naka-recover na sila mag-anak sa pagkawala ng kanyang ama. Inabala niya ang sarili sa mga trabaho sa farm. Iniwasan niya makipag-usap sa kahit kanino, lalo na kay Dina, dahil ayaw niya makabalita ng kahit ano tungkol kay Ace. Sariwa pa ang sugat na nilikhan ng binata sa pagkatao niya, kaya iniiwasan na lang muna niya ang kahit na anong magpapakapaalala sa kanya sa binata. Mabuti na lang at sensitive sila na kaya sinadya nitong iwasang banggitin si Ace tuwing magkikita sila. Ipinapatawag ka sa opisina ni Bossing, Diwata. Kumabog ng hustong dibdib niya dahil sa sinabi ni Dina. Ang opisina ni Ace ang tinutukoy nito. Asap daw, Diwata. Bakit daw ba? Malay ko, umamatay na nga ako sa panguhula kung bakit ipinatatawag ka ni Bossing eh. Baka iimbitahin ka sa kasal nila ng girlfriend niya. Ikakasal na si Sir? Parang pinipin ang piso ng puso ni Diwata. Yun ang kumakalat na balita sa buong farm. Ikakasal nga raw si Bossing. Uunahan pa nga raw ang kasal ni Sir Tyler at Lana. Nagmamadali raw si Sir Ace dahil baka raw umatras pa ang babae. Kung iba lang siguro ang topic nila, maaamin siya sa kompletong impormasyon na inilahad nito. Pero wala siyang balak na usisain pa kung sino magiging bride ni Ace. Hindi naman siya masokista para itanong pang obvious na ang sagot. Pumunta ka sa opisina ni Bossing, ha? Baka malagot ako roon kapag hindi ka sumipot. Para mainit ang ulo niya kanina, kaya bilisan mo nang papunta roon. Tinapos na muna niya ang ginagawa bago tumalima sa utos ni Ace. Bahala ay tumapani sa paghihintay sa kanya. Nawala na siya ng excuse ni pagpaliban ng pagpunta sa opisina nito nang matapos ng lahat ng inako niyang trabaho sa farm. Napilitan na siyang puntahan na rin ito. Kumabog ng hustong dibdib niya nang makita si Ace na nakaupo sa likod ng mesa nito. Clean cut ang buhok nito at halatang bagong ahit ito. His hair was thrown backwards and his red polo shirt was shimmering against his own skin. Gwapong-gwapo pa rin ito at bigay na bigay pa rin ang lecheng puso niya dito. Bakit ang tagal mo? Kumunot ang noo niya. Kahit napasita ang salitang ginamit nito, ibang dating ng tono ng boses nito. Pasensya na ho, sir. Marami kasi akong ginagawa sa farm. Pangangatwiran niya. Bakit niyo ho ba ako pinatawag? Inabutan siya nito ng isang envelope. Parang isinaksak ang dibdib niya
nang mahulaan kung ano at para saan ang envelope na iyon. Malamang na separation pay o kaya ay bonus. Siguro ay feeling generous dahil obvious namang masaya ito. Pakonsuelo di bobo, masaklap na naisaloob na lang niya. Ano to? Buksan mo para makita mo. Ayoko. Inihagis niya ang envelope pabalik sa mesa nito. Sabay talikod. Gusto niya mag-walk out at wala makakapigil sa kanyang gawin iyon kahit pa sinong Poncio Pilato humarap sa kanya. Mabilis siyang sinundan ni Ace. Binigil nito ang braso niya. Saan sa palagay mo ikaw pupunta ha, Diwata? Kahit saan. Basta malayo lang sa'yo. Sikmat niya. Bakit naman? Hinarap niya ito. Bakit pa gustong gusto mo ko sinasaktan? Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa'yo para ganituhan mo ako? Ano bang ginawa ko sa'yo? Alam mo kung anong ginawa mo sa akin? Hindi ko alam. Kaya nga nagtataka ako kung bakit pati si Lana nagagalit na rin sa akin. Alam mo bang hindi ako kinikibo na kaibigan mo? At nagsabi pa sa akin si Tyler na hindi raw ako imbitado sa kasal nila ni Lana. Hindi mo alam kung bakit kami nagagalit sa'yo? I'm totally clueless, sagot nito. Sinamantala mo ang pagmamahal ko para sa'yo, Ace. Sineduce mo ko. Wow, unfair naman yung ibinibintang mo sa akin. Hindi totoong sineduce kita. Pinandilatan niya ito. Bakit may gana pa itong manadyo ngayon na para bang wala nangyari? Nakalimutan na ba nito na ilang buwan din ito ang hindi nagparamdam sa kanya? Pero nginitian lang siya ng Herodes. Ang init ng ulo mo, Diwata. Ewan ko kung bakit pinag-iinitan mo ako samantalang wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Wala kang ginagawang masama? Wala. Ulyanin ka na ba, Ace? Nakalimutan mo na bang pinagagawa mo sa akin? Ikinalong ni Ace ang mga palad nito ang magkabilang pisngi niya. Mataman siya nitong tinitigan. Bakit kasi bigla ka nalang nag-walk out noon? Hindi mo muna pinakinggan ang sinasabi ko. Bakit ko papakikinggan ang sasabihin mo? Sinabi mo noon hindi mo ko mahal. Wala akong sinabi na hindi kita mahal. Ikaw lang ang nag-conclude noon na sasabihin ko iyon. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko naman na si Jamie pa rin ang mahal mo. Hinalikan siya nito. Para siya nahilo sa halik nito. Para siya nalasing na hindi niya mawari. Ang hilig mo talaga mag-conclude kahit na wala ka namang basehan. Paano mo naman nasabi na si Jamie mahal ko? Tumawag siya noong araw na paalis ako. Ang sabi niya, divorce na raw siya. Tumawag siguro siya dahil makikipagbalikan siya sa'yo. At syempre, dahil mahal mo pa rin siya, siguradong tatanggapin mo siya ng 2 kamay. Tumatawang hinalikan ulit siya nito sa mga labi. Naiinis sa tinulak niya ito. Kanina ka patawa ng tawa. Nakakatawa bang pinag-uusapan natin? Natatawa ka ba sa pagmumukha ko? Natatawa lang ako dahil lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka. Bulahin mo ang lelong mong panot. Sikmat niya. Hindi ito ang tamang oras sa pagpapatawa. O sige, gusto mo ba ng seryosohang usapan? Hindi siya nakakibo. Kapag ganoon ang tono ng boses nito, naiilang na siya. Ipinapakita kasi nito kung gaano ito kalayo sa kanya. Ang lakas ng authority nito. Kung gusto mo ng seryosohang usapan, tatanungin kita kung papayag kang magpakasal sa akin sa simbahan. Sumagot ka, napamaang siya rito. Niloloko mo ba ako? Sa halip na sagutin siya, tinilikuran siya nito. Dinampot nito ang envelope na inihagis niya sa mesa. Inilabas ito mula roon ang laman ng invitation. Tignan mo para malaman mo kung naloloko ba ako o hindi. Utos nito sa kanya. Tumalima siya. Managpibili essential nuptial. Pinasadahan ulit niya ng basa ang mga letra na nakatatak sa invitation. Kahit na anong gawin niyang pagbali-baliktad sa mga letra, iyon pa rin ang lumalabas. Silang dalawa pa rin ni Ace ang nakalagay sa ikakasal doon. Tumulong luha niya. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, magpapakasal tayong dalawa pagkatapos ang babang luksa niyo sa tatay mo. Anitong pinahid ang luha sa pisngi niya. Ang ibig sabihin din niyan, mali ang lahat na inakala mo tungkol sa akin. Pero, nakakapagtampo ka, alam mo ba yun? Kung ano-ano ganyang inisip mo tungkol sa akin. Pero naiintindihan ko naman na bago para sa iyong lahat ng ito. Siguro, mahal mo lang ako talaga kaya masyado kang selosa. Ang yabang mo. Ani yan tinapik ang balikat nito. Hinuli naman ito ang kamay niya. Teka nga, itinatanggi mo ba na mahal mo ko? Hindi siya sumagot. Huwag mo na itanggi dahil alam ko naman na mahal mo ko. Huwag mo na itanggi dahil mahal na mahal naman kita, Diwata Managpi.
Pakakasalan kita bilang patunay. Kung mahal mo ko, bakit ang tagal mong nawala? Dumilim ang mukha nito. Nalulugi ang business iniwan ng papa ko, kaya kailangan kong saklolohan ng mama ko laban sa gagong pangalawang asawa niya. I had to personally attend to the problems, kaya ako nawala na medyo matagal. Matapang kasi ang apog ng stepfather ko na angkinin lahat na naiwan ng papa ko. Pati yung para sa akin, gusto niyang kunin. Na hindi ko naman pinayagang mangyari, kaya naging busy ako. I'm sorry for that, my love. Kinilig siya nang walang humpay sa sinabi nito. Si Jamie, kailangan niyang isara ang issue na iyon dahil ayaw niya maging multo iyon sa susunod-sunod na kanila ni Ace kapag mag-asawa na sila. Napangiti siya bigla sa isiping iyon. Mag-asawa? Si Jamie ay bahagi na nakaraan ko. Natapos na kami noong magpakasal siya sa iba. Gusto niya makipagbalikan sa'yo. Hindi naman tatawag ang babae kung hindi yun ang gusto nitong mangyari. Wala na siyang babalikan. Binasted ko na siya. Siguro naman ay narealize na niya na iba na may-ari ng puso ko. Sino? Si Diwata Managpe. Ako ba yun? Hinalikan siya nito na mariin. Tila umikot ang buong paligid niya. I love you, Diwata. Huwag mo na sanang uulitin pa ang paninikis sa akin. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Ang tagal mo kaya nawala. Ibig sabihin, kaya mong tiisin na hindi ako makita. Kaya ko nga, pero ito naman ay epekto sa akin na sobrang pagkamiss ko sa'yo. Inalapat nito ang kamay niya sa tapat ng crotch area nito. Gumapang ang kaigay-gayang sensasyon sa buong katawan niya. He was seducing her again. Ang bastos mo. Nandito tayo sa opisina mo. Mabilis na inalak nito ang pinto. Mabilis din itong lumapit sa kanya at hinagpit nito ang baywang niya. He ground his pelvis against her. Nakakahiya sa mga taga-farm. Mabuhay na protesta niya. Imbitado silang lahat sa kasal natin kaya huwag ka mag-alala. Sagot nito bago inangkin ang mga labi niya. Naalala niya ang sinabi ni Dina ni kakasal raw si Ace. Pero humina ang radar nito dahil hindi nito naaamoy na siya ang babaeng pakakasalan ng bossing nila. Ace kissed her savagely. Buong puso niyang tinigon iyon. They were as hot as coal until the night of their wedding. Ang inakala niyang ilusyon lang niya ay nauwi sa isang happy ending. Fairy tales really do come true. Maraming salamat mga ka-Felicidad sa pagsubaybay nyo sa aming kwento. Sa uulitin, God bless, ingat!